nga, maghihirapin kayo naman pala. Ba't ka nahihirapan? Marami kang prinsipyo niya na hindi alam, partikular sa prinsipyo ng giving. Okay? Ang 5, giving requires a response to give. Kaya pagka binigyan mo yung king, nire-require mo siya na mag-responde. At alam naman natin, yung hari pag nag-responde yun, mas matindi doon sa ginawa mo. Okay? The gift reveals your value of worship of the king. Yung iyong binibigay, yun nagpapatunay paano mo siya pinapahalagahan. O ano yung relationship mo doon sa binibigay mo. Kaya hindi pwede na putyo-putyo po yan. You see to it. Kasi sa covenant ng mga hari, di ba? Naikwento ko sa inyo nakaraan. Pupunta ka pala, meron ng taga-sala. At titignan kung worth it yung ibibigay mo. Diba? Dapat meron niyang matinding value. O, ito yung nagpapatunay gaano mahalaga sa iyo pagre-rekaluhan mo. Ang 7, giving to king and trust is well to the giver. Ang sabi ng Panginoon, when there are 2 or 3 gathers in my name, I am in the midst of them. Ibig sabihin, if you give, kasi si Lord yung nag-require, nag-impress sa'yo, therefore, ang binigyan mo, yung King of Kings, Lord of Lords. Ano mangyayari? Siya magbabalik, hindi siya pinakamayaman. Kaya makita mo sa Bible, ba't may nakalagay? Ayan. Sabi ng mentor ko, mas pinagpala yung kamay na nagbibigay. Kumpara, the hand that gives is always about the hands that receive. Diba? Kaya kahit yung gesture, tama ba ko ito? Gesture ba tawag? Kahit yung gesture. Nasaan yung taas nung, sino yung nasa taas? Sino yung nasa baba? Pero mali sa ating nakasanayan. Laging gusto natin, Pasko, marami akong tatanggapin. Unlike ko sa Pasko, dapat marami akong mag-bless. Tama ba? Kaya nagpapalit na kami. Magpapalit na kayo. Will be available yun? Wala pa po. Pero nasa video ko, sabi naman nung naando, kaya lang mas naisip namin, baka kay Ate A yung sinabi mga malutong. Kaya sabi sa akin naando, meron po, pero hindi po malutong. Sabi ko kahit lunch sabi ko. Meron daw, pero hindi malutong. Bakit ko nga pa malutong? Kasi kung malutong, ayaw yung gastos Di ba? Magkala po tapos sa gusto yung magandang bilhin na. Alam niyo pag hindi niyo hinatak, okay? Yung pagsulit na ginagawa ninyo, yung potential na meron kayo, hindi lalabas. Ang bawat bahagi ng buhay na dinaanan nyo, huwag nyo nang balik-balikan. Lalo tingin hindi nakakatulong sa inyo. Paglamutin nyo. Move on kayo. Yung mga nananatili sa posisyon nila, hayaan nyo sila. Kayo magdire-diretso kayo. Sabi ko nga sa inyo, small movement is still a movement. Yes. Small progress, still a progress. Kasi meron talagang gano'n. Basta tiyakin ninyo meron kayong natutunan. Pag sinabi nyo natutunan, yun yan, nag-move kayo. Yun sa akin is God of progress. He keeps on moving. Buhay siya. Kaya huwag nyo mayaan na manatili kayo sa inyong listahan. Okay? Alam niyo naman yan Tsaka lalo na dito sa atin. Kaya nyo yan dahil na malimit kayo nakakatanggap ng grasya. Empowerment to the Spirit. Pagkat nanatili kayo dito, hindi pwedeng hindi kayo makakatanggap ng empowerment. Kaya tingnan nyo, hindi ko kayo kakausapin, ipapakita sa inyo, nasa na kayo. Tandaan ninyo ang Panginoon, nung panahon na naka-violate ng principles yung dalawa, si Eva at si Adan, di ba? Kinausap. Ano tawag natin din sa pagkausap? Confrontation. Kinonfront.
at pinakita na saan kayo. Because of your violation, look, the both of you, kung nasan kayo ngayon. Yun eh. Nasan kayo? Kailangan makita mo. Oo nga. Para maisip mo, next time, ayusin mo. At alam niyo, pagka kayo kayo malapit na, mas malimit kayo mabigyan ng trust lang. Yes. Nasasabihan kayo. Tawagin mo, tawagin mo. Kaya may mga parts na kailangan kayo mag-desisyon. Kasi tinuturuan naman kayo. Kailangan lang kasi maging masigasig kayo sa pakikinig para marinig ninyo ano yung particular. Kasi alam nyo sometimes, hindi. Kung saan ka tinamaan, doon ka dapat magpatama. Ganun yun. So yun yung principles of giving. Mga kapatid, kaya binabanggit ko sa inyo, mas mayaman yung hari, makikita mo yan sa kanya. Kasi yun yung gloria niya, yung kanyang wealth. Di ba? Yan yun. Minsan yung iba, hindi lang nila alam na kung ba't gano'n. Di ba? Yung kuha natin yan eh. Kasi prinsipyo, ito yung totoong ating gobyerno, mga kapatid. Kaya mapupunan ninyo, tinan nyo ating kaugalian na may kahawig dito. Di ba pagka may handaan sa inyo, gusto nyo, marami kayong handa. Tama ba? Kung itong mali, o may handaan niya, ayaw nyo maghanda. Wala, may handaan nga sa inyo eh. Pero mas gusto nyo, the best yung handaan ninyo kumpara sa iba. Kaya lang, most of the time, dahil hindi nga natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon, putyo-putyo yung handa mo. Minsan, para lang makakuha mo yung handang gusto mo, mangungutang ka pa. Ay, hindi naman dapat nag-work that way. Di ba? Kaya nga nangyayari sa atin, because that is the glory of the King. Is seen through the welfare of His people. Di ba? Kaya kapag may mga lakad tayo, siyempre, minsan, sinasabihan kayo, oy, dapat ganito-ganito yung suot mo, o kaya tutulong tayo. Why? We are one community here. Nakikita mo na ang suot ng kapatid mo, ganun-ganun, hindi pa sasabihan. Eh, isang community tayo. Iisa lang ang tawag sa atin pagka nandun tayo sa labas. Di ba? Are we giving glory to God? Kung halimbawa, sa tingin mo, yung itsura mo pa lang, nakapagbibigay ba ng gloria kay Lord? Kaya dito napupunan natin eh. Pagka tumatanggap kayo ng tama, at ina-apply ninyo ng tama, di ba, nalilesen yung stress? Ano number one na papapangit sa tao? Stress. Lahat ng sakit, dyan mo makukuha. Di ba? Napakahirap kayo, nagpapacheck up ka, hindi makita ng doktor kung anong sakit mo. Ay, di sa ibig sabihin, sa isipan ka may sakit. Isipin mo, natututo ka, umaayos yung kaisipan mo. Oh, minsan hindi maiwasan, matanda ka na. Meron mga nasakit na hindi naman dati nasakit sa'yo. Di ba? O let's say, sumasakit. Eh kaya lang, anong reality? Gumagawa ka ng kalooban ni Lord. Okay? Hawak niya ngayon yung buhay. Dahil siya ang nag-aakda o may akda niyan. Siya ang author ng life. Okay? Pag hindi mo inuunahan, ibig sabihin, siya rin na magtatakda ng kamamatayan mo. Tama ba? So, ano pinaka-safe sa'yo? Eh, wala ka naman magagawa. Kung may nasakit na sa'yo, gumagawa ka naman ng kalooban ng Panginoon, nag-iingat ka na sa kinakain mo, may nararamdaman ka pa rin, di, Lord, your will be done. Nagpa-check up ako, hindi makita. O, kukote ko, may problema. Ibig sabihin, natatakot ka. Pag natakot ka, nag-alala ka, ano mangyayari? Na-stress ka. Pag na-stress ka, nanganganak na kung ano-anong karamdaman. Tama ba? O so, kung biglang lumagay ka, o let's say, normal naman, tao ka, nag-aalala ka. O, pero hindi ka nagpapailalim doon. Ano mangyayari ngayon sa'yo? Ay, Lord, alam ko, tama ginagawa ko. Alam ko naman pati, Lord. E di kung kalooban mo na kunin ako, wala na akong magagawa. Di ba? Meron natulog lang, hindi na nagising. Meron nga, bumibiyahe, bigla na lang namatay. Di ba? Hindi natin hawak eh. O let's say, ginagawa mo kalooban ng Panginoon. Eh siya naman may hawak ng buhay. Tsaka, lobat na yung mic ko. Oh, hello. Isang mic to. Ayan, thank you. So, ano mangyayari sa'yo? Papayapa ka bigla. Bakit?
Eh, wala ka naman magagawa eh. Alam ka naman isipin mo ba ng isipin? Tapos ang gagawin mo pa, Pastor, hindi makakadalo. Bakit? Eh, kasi may ganito po ako sakit po eh. O sige, di alagaan mo. Yeah? Pero makita mo naman. Yung marami sa atin, di ba nakakaranas? Bakit pagka nasa church ako, ang lakas ko? O di isip. Pag nasa bahay, nanghihina. O di paggawa ka ng kwarto rito, palakihan ito. Pwede naman eh, di gagastos nga lang tayo. Palagyan natin ito na taas. At may kwarto para sa mga gustong matulog dito. O para lagi kang malakas. Pwede naman. Kasi alam nyo, sa totoo lang, pag naandun kayo sa community ng kapamilya ninyo, sa Espiritu, iba na nagagawa nito. Sabi mo sa inyo, di ba? Sometimes, yung presence nyo lang, malakas na ako. Di ba? Kaya lang dapat, you see to it yung mukha ninyo, hindi maipinta, wag na lang. O, dapat yung, alam nyo yun? Oo, pleasant. Pleasing, take. Nakapag-apply ka na ba ng ganun, take, yung with pleasing personality? Mostly. Natatanggap ka naman. Not mostly. Not mostly. Okay, so okay mga mali rito. Marami kasi talagang ito yung mga naisip nila. O mali kaisipan pag tungkol doon. Kasi nga mapandaya yan. Unang-una, kailangan mo yan. Tama ba? So, ayun. Wala pa yung, o hindi pa binabanggit sa Bible yung tithes. Unang binanggit, ito, sa tao binigay. Kaya nga doon sa ating mga pinag-aralan na una rito, yung honor po yan, monetary, sabi, concretely, collectively. Di ba? Nagbibigay ng high esteem. Kaya nga nung tayo nag-usap about that, nung ating hinimayan. Kayo, anong pinakamasarap tanggapin sa Pasko? Huwag kayong maging ipokrito. Pera. Kasi sa pera, may iba't iba kang pwedeng mabili. Ibig sabihin, maraming option. Bigyan kita ng sombrero, dahil hanggang sombrero ko lang. Bigyan kita, halimbawa ng jacket, di para ko si Willie. Di ba? So, yun. Kalimitan tayo. Siyempre, mas maganda. Pagka pera yung ibinigay. Di ba? Pero kami, hindi pera ibibigay namin. Oo. Kasi mga ano pa kayo, mahirap kayo, baka ibili nyo ng candy. Kung masabog. Hindi, pero yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Particularly kung gusto mo mag-honor. That is the true honor, mga kapatid. Kasi karamihan noon, di ba? Ay, ako. Ito may ginagawa. Kaya ba? Ano siya na yung sinuha? Kasi ang ganda niya na eh. Naglagay ng ilang piraso siya. Ayusin mo muna ito. Ano ba siya? Kaya pwede ko talaga. Ang galing. Nagalingan tuloy ako. Sorry. Ayun. Madulas kasi yung damit ko. Okay? Ano oras na ba? 10:10? Ha? 10:08? Dapat pa pala tapos na akong 10:30. Hindi ba tayo makakatapos ngayon? Ano? Okay. So yan, mga kapatid unang binanggit, yung salita sa tao binigay. Alam naman natin yan, two kinds of storehouse. Okay? Yung mismong church at yung kung sino yung nagsisilbihan doon sa church. Okay, truth. Giving in the kingdom, o sa gobyerno ng Panginoon, is the greatest act. That is the greatest act, giving. Of acknowledgement that nothing is ours. Walang atin. Okay? Kaya tayo nagbibigay kasi may impression sa atin, o particularly kung yan ay patungkol sa gawain ng Panginoon na hindi na kailangan i-impress. Kapatid, ulitin ko, kung ang inyong paggagamitan ng pera ay patungkol sa gawain ng Panginoon, wala nang impresyon, huwag na kayo mag-antay, wala namang ini-impress sa akin si Lord. Baka batukan ka.
Okay, because giving is in the kingdom is the greatest act of acknowledgement that nothing is yours. Giving is the greatest sign that you are aware that you do not own anything. Katiwala ka lang. Giving to a king acknowledges ownership of everything. Kaya pag may impression sa'yo si Lord, Lord, kanino po? O parang may mga ganyan sometimes. Pero you must be sure na hindi lang kayo dinadaya ng emosyon ninyo. Okay? Kasi nga, may mga pangyayari, di ba, nakita ninyo. Para, lalo na ngayon, ang dami nangihingi ngayon. Okay? So, wag naman kayo yung parang ito-tolerate nyo yung tao. Laki-laki ng katawan, nakapos nakita nyo nangihingi. Okay, be discerning. Yun, i-discern nyo rin. Acts 20:35e, it is more blessed to give than to receive. Ito na yung ating pag-uusapan. Contradiction of giving. Okay? So, John chapter 4, yung ating pag-uusapan. Dito, verse 7. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." O parang ganito yon. May impression sa iyo si Lord na meron kang i-bless. Okay, let's say, kasi kalimitan, pagka sa church, kalimitan niya, siyempre, kalooban ni Lord, paano kung halimbawang hindi naman miyembro? O halimbawa, unbeliever. O kaya kamag-anak mo, biglang talaga ang lakas ng impression sa iyo, bless mo. Okay? So, parang ganyan yan. Na parang sinasabi ni Lord sa iyo, bigyan mo. Pag binigyan mo yan, ako binibigyan mo. Sino si Lord? Great King. Sino si Lord? King of Kings. Siya pinakamayamang hari. Okay. Kaya nga dito sa pangyayari, pumunta ang Panginoon, kausap itong mga Samaritana, particular to Samaritan women, na kung saan, nung panahon nila, ay hindi po itong mga ito nagtatabi or nag-uusap kasi nga po, meron silang kamalayan, itong mga Hudyo, ng pagiging religious. Na kahit anino, hindi pwedeng madaanan sila ng anino, ng mga walang, o ng mga hentil. Okay? Ganun yan, kahit yung anino ng bahay ng hentil, ayaw nila yun na sila'y mababagyan. Sabi ng mga eksperto, ganun katindi ang pagiging religious nila na para bang ang dating mahahawa na sila. Pero ano bigla yung nangyari dito? Biglang Panginoon, kausap yung Samaritan woman. Kaya itong Samaritan woman, nabaguhan sa Panginoon. Pero ang gustong bigyan ng emphasis dito ng Panginoon is about doon sa contradiction ng giving na nasa kaisipan na ng tao. Okay, so diretso tayo. Verse 9, talon tayo ng isang verse. Then the woman of Samaria said to him, kasi nagtaka siya, bakit nakikipag-usap sa akin ito? Di ba? Kasi walang dealings. Ibig sabihin, diring-diring nga kayo sa amin, tapos makikipag-usap pa kayo. Pero again, ang bibigyan dito ng diin ng Panginoon, yung maling kaisipan, pagdating sa pagbibigay kay Lord. Okay, ang sabi rito ng babae, okay, sa Panginoon, how is it that you, being a Jew, ay, kita nyo ha, naglilitahan niya na yung babae, as a drink from me. Sabi niya, a Samaritan woman, binigyan ng diin. Oh, ba't nakikipag-usap po kayo sa akin? Di ba? Samaritana ako, madumi ako, parang something like that. Kasi ganun nga isip nila. O, ano sabi rito? For Jews have no dealings with Samaritans. Okay. Diretso tayo. Verse 10. Jesus answered and said to her, sabi ng Panginoon, if you knew the gift of God. Sino yung gift of God? Siya. Kung kilala mo ito, kalooban ako ng gift ako ni Lord sa inyo. Sabi niya ganon. And who it is who says to you. O, yun na nga. Yun ang sabi niya. Give me a drink. Ibig niya sabihin, kung may impression ako sa iyo, ako ang humihingi niyan. Kilala mo ba ako? Ako ang hari dito sa earth. Siya ang hari sa kingdom of God. Kingdom of heaven, kingdom of the Father. Kingdom dito sa earth, extension of God's kingdom, kingdom of God, walang iba kundi siya. Kaya sabi niya, kung kilala mo lang sana ito, nangihingi sa iyo. Oh, ano yung ginagawa ng king? You cannot outgive the king.
Di ba? You cannot outgive the king. You would have asked him, and he would have given you living water. So ibig sabihin ng Panginoon dito, impression niya, yun ang problema sa inyo eh. Kung ano-ano ang pinagkakagastusan ninyo. Kaya patuloy at patuloy kayong umiigib. Pag kayo umigib, okay, dito sa well, parang ganito yon. Trabaho kayo ng trabaho, hindi nyo ginagawa yung kalaobang ko, okay, nakagapos kayo sa pag-igib dito. Kasi dito nauubusan. Tingnan nyo, pag kayo po ang Panginoon nyo na wala kayong kamali-mali, trabaho ninyo. Pag nagkaroon ng recession, takot na takot kayo. Bakit? Nauubusan yun eh. Eh samantalang kung konektado ka, kanino? Sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, ay kung sa akin mo kasi binibigay, hindi ka mauubusan. Kaya sabi ng Panginoon, give me. Ay ang perception natin, hindi. Pag nagbigay ako, mawawalan ako. Kailangan ko na namang umigib. Tama ba? Ang sabi ng Panginoon, kaya ka nga igib ng igib eh. Mali kasi yung kaisipan mo. Pero kung sino yung pinabibigyan ko o ako ang binibigyan mo sa magitan ng sinasabi ko sa inyo, ano yung prinsipyo kong pinagagawa sa inyo, yun ang ginagawa ninyo. It's just like, okay, doing na ako yung inyong binibigyan. Ano nangyayari ngayon doon? You cannot outgive me. Hindi ka mauubusan kasi ako yung living water. Hindi ako nauubusan, ako yung source. O tingnan nyo, kung tama ang ginagawa natin, prinsipyo ng Diyos yung ating inilalapat. Paano tayo nag-o-honor? Kasi yun yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung nare-require niya. Paano ko maubusan? Cycle yun. You honor your source. Okay, prinsipyo yun ng Panginoon, the source. Ano mangyayari? Hindi mo siya pwedeng outgive. Bibigyan ka niya uli. Be-bless ka niya uli. Pag na-bless ka uli, di siyempre, you are blessed, you can contain it. Ano gagawin mo uli? I-honor mo na naman siya. Pag honor mo na naman sa kanya, hindi mo na naman siya pwedeng outgive. Balik na naman. Yun ang nangyayari sa akin. Hindi yung pagka-dinatnang ka, parang patay na naman. Laki na naman ng bawas ito. Ay, normal, malaki binigay sa iyo eh. Eh, gano'n naman yun. Mapagkatiwalaan sa maliit, magtitiwala ka sa malaki. Nag-start kami for honoring kay Lord. Kung hindi ako nagkakamali, 800. Grabe. Ilang ulit. Yes. Why? We keep on doing this. O sabi ng Panginoon, mali kasi kung yung inyo kasing kaisipan, mali eh. O kaya naman, mali kasi ang pinagbibigyan ninyo. Mali, mali. Tandaan ninyo, ang sinabi ng Bible, ang nalaglag sa matabang lupa ay nag-multiply ng tigilan. Tiniyak ng Panginoon, may multiplication ang nangyayari. Kasi tama. Kaya nga, even nga doon sa giving o pagtatanim, hindi tanim ng tanim. Kaya kaisipan ng iba, tanim ng tanim. Hindi po tanim ng tanim. Tiyakin mo, yung pagtatanamnan mo, yung sinabi ni Lord, matabang lupa. Paano siya magiging matabang lupa? Kung sino yung required ni Lord. Kaya sabi ko, kung halimbawa, may impression sa'yo, may dumating sa'yo, kaanak mo, hindi para maging superhero ka. Kung hindi talaga matindi yung impression. Pinabe-bless ni Lord. O ngayon, para makatiyak ka, sabihin mo sa asawa mo. Pag sinabi ng asawa mo, bibigyan mo, wala nga tayo. Hindi ka looban. Pero pagka nagtaka ka, hayag. Naalala ko tuloy yung ninong ko, from Impanta. Kumikwento siya ng kanya. Sinabi niya raw sa kanyang asawa eh. Ay, oo nga. Ay, ibigay mo nga. Ayun daw, ikabibigay lang sa kanya. Malaking pera. Ay, impression daw sa kanya. Ibigay mo doon, ibigay mo doon. Ay, akalain mo yun. Nakalimutan ko yung kabuuan talagang istorya. Kailangan pala talaga nun yung pera. Yung kinuwento sa kanya. Sabi, sarap ng mga ganong experiences. Di ba? Pero tayo mahirap, di ba? Pagka sinabi natin sa ating kapartner, talagang hindi ka looban.
Hindi, kidding aside mga kapatid. Again, ganun yun eh. Yung way na parang, kasi sometimes, di ba, hindi naman obvious na kay Lord talaga. Hindi naman si Lord yung uupo sa'yo kasi hindi ka naman Samaritan women. Tama ba? Pero yung contradictory ng ating settings, ganun eh. When I give, nawawalan ako. Kaya nangyayari, ayun. What you sow is what you reap. Sa totoo lang, tingnan nyo, yung mga ginagawa natin pagsunod, daloy talaga sa group ha. Daloy sa group. Even nga yung mga umalis na rito eh, dahil may mga natutunang prinsipyo, nilalapat nila, napapakinabangan nila. Kaya lang, hindi siya nagtatagal. Kasi wala na silang pag-iigiban. Ganun yung nangyayari sa kanila. Dalhin natin yung storya. Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Kasi nga, resource, yung kinukunan. Balon, yung kinukunan. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Not literally, iigib sa sinasabi ng Panginoon, kasi wala naman, hindi naman presente yung sinasabi ng Panginoon. Tama ba? Ang sinasabi niya dyan, prinsipyo. Pag ang ginawa niyo na pagbibigay according sa sinasabi ko, hindi ka na mangangailangan pa. Kasi yun yung flow ng blessing. Yun yung flow ng blessing. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami pagkakataon, akala ng aking mga benan, kaya kami, every time kami kasama ni Pastor Wilbert, may 10,000 pag-asa kami. Pero parang ganun. Nangyayari, every time na napunta kami, bigla kami nabe-bless. Kaya nangyayari. Pero hindi ko naman hinahanap yun. Hindi ko siya hinahanap. Ganon. Hindi talaga yun yung layunin ko. Ba't ako? Kung hindi, ginagawa ko lang yung kalooban ng Panginoon, and therefore, kaya sila, alam nila pag lumakad kami, ang sasabihin na aking benan, mil-de-mil na naman yan. Para nangyayari, kaya kami sumusunod doon sa aking leader, dahil gawa noon. Anyway, marami naman mga pastor, ganun ang kaisipan sa amin. Pero in a way, ganun nga. Because of our connection sa kanila. Pero yung sinasabi nila na, kaya nga, bakit? May nag-bless sa akin takilabas. Kaya nga kahit hindi nyo sabihin, malalaman natin. Kasi pare-parehas kayo na tinatanggap. Amount of blessing. Okay? Amount of blessing. Week after week. After week. For a long period of time. Diba? Kaya lang, hindi naman pare-parehas ang pagsunod yung ginagawa. Ano mangyayari? Malaki yung, depende kasi yun eh. Ano ba yung tawag ng church? Kung malaki yung tawag ng church, normal, malaki pa ang kailangan. Minsan yung church nila building, malaki. Tama ba? Pero yung tawag, hindi naman ganoon. It depends sa tawag. Depende kung ano yung purpose ng church, yun lang ang sustentuhan ni Lord. Sustain niya. Mga kapatid, kasi siya nagpapagawa. Pero yung sustain na nun, hindi talaga literal, nagaling sa langit kasi wala namang pera sa langit. So ano mangyayari? Sa paraan na paano kayo pinalago, normal naman. Sabi nga ni Paul, sino ba naman ang nagtanim at hindi umasa na aani siya in the future? So meaning to say, ang tendency talaga, pagka mayroong tinanim, may aanihin ka. Kaya sabi ni Paul, is it kalabisan? Kung maghasik sa inyo ng spiritual na pagpapala, umani naman kami in return. Pagpapalang material, pinansyal, so hindi. Diba? Pero lagi niya sinasabi, pero hindi ko yung ginagawa. Na hindi ko kayo nire-require. Even though, karapatan namin yun.
kung kayo'y may karapatan, sabi niya pala, kung yung iba'y may karapatan, ay di lalo na kami. Napaka-practical niya magturo. Diba? Para ba sinasabi niya, kayo nga pagbibili kayo dun sa mga unbeliever niyong kapatid, unbeliever niyong magulang, the best. Tapos kami ng mga spiritual parents niyo, putyo-putyo. Diba? Yun yung sinasabi niya. Sabi niya, ang paliwanag pa nga ni Ed Lapis yun pupunta kayo ng SM. Alam nyo ba na sinusuportahan nyo sila pagka kayo pumupunta dyan, bumibili kayo ng tamit, kumakain kayo sa Jollibee or anything. Tapos kami nagbibigay sa inyo ng spiritual na kalalaguan. Diba? We deserve the more. Yun ang sabi ni Ed Lapis sa bagay na yan. Napaka-practical. Okay? So, ayan, yung problema. Bakit lagi nauuhaw? Mali ang perception. Mali ang perception, mali ang action. Tama ba? Kaya mapunan mo sila, yamot na yamot. Ano? Ang bagay na naman kayo? Mauubos na lahat. Hanggang ngayon, hindi nadadalo rito, tapos magkukwento na kung saan-saan. Lagi ko ang nauulit sa inyo Hindi ka makakakita ng tao na hindi alam ang prinsipyo ng Diyos, na aalwan ng buhay. Hindi. Walang ganun tao. Kahit yung mga tingnan mo, bilyon-bilyon na ninakaw, maalwan man buhay nila. Diyos ko po, nakita nyo si Ko? Alwan nung hindi pa nagnanakaw o konti pa lang ninanakaw. Diba? Anyway, kahit yata yung mga yung mga kilala natin magnanakaw, iba rin yung tsura talaga, Yung kahit ang mga ninanakaw lang ang mga sinampay. Nagmamanifesto, iba yung tsura ibang mukha nila. Yung ibang mga mukha. Okay. But the water that I shall give him will become in him a fountain. Fountain. Kaya binanggit ko sa inyo, imagine, nag-start kami 800. Pero, overflow ng overflow ng overflow ng overflow. Siyempre, alam sa totoo lang, kung kaya lang bayaran sana na huwag ma-stress sa pangunguna mo, hindi kasama yun. May mga pagkakataon talaga, di ba sometimes nakakabanggit ako sa inyo, kung pwede lang sana kausapin, huwag ka na lang dumano. Kasi alam mo, pag nagtuturo ako, okay na okay yung pakiramdam ko Ang swerte lang yung kasukat ko. Di ba, Tig? Tingin mo, kuya-kuya na naman. Iba na ang kasukat. Tig? Kaya yung paan ninyo, lagyan nyo na ng extension. Nabalitaan ko yung aking spiritual father, namigay. Bumili ng bago. Kaya tuwa rin kami kasi pagdating namin doon, pinakita. Sabi ko, ang ganda. Ganda ulit. Nung nakita ko, sabi ko, Ma, bibili rin ako. Sabi niya, bakit? Bumili siya gusto Ang gamit kasi ng babae, mura, Kaysa sa lalaki, mahal. Kaya hindi na ako makabili ng prep pa. Napatawa si Uyo Mura. Ang brief ng babae, soen. Magkano lang soen? Diba? Magkano lang yan. Ang brief ng lalaki. Diyos ko. Pag bumili ka naman dito sa NHA, ilang araw lang, parang yero na Sa babae, habang tumatagal, nagiging presko naman. Diba? Nakakabutas-butas At tingnan niyo mga kapatid, yung sinasabi ko, hindi natatapos. Kaya nga, when you give according to God's will, ay, Diyos ko, yan ang bukal talaga. Bukal talaga yan. Kaya yung si Haring Solomon, di ba? King Solomon was greater in riches and wisdom. Sabi ko nga sa inyo mas madunong yung king, or should I say, pastor,
Tiyakin mo yan. Mas mayaman yan. Kaya hindi ka na magtaka, yung iba lang talaga very critical. Meron pa nga ako na isama eh. Alam mo kinukwenta nung naisama kong pastor? Pastor, magkano registration sa Baguio? Ganito, ganito. Sabi mo, sa bawat isa may ganito si mentor ko, may ganito. Kinuwenta, ilan na nadala ko? So, kinukwenta yung ganun. Di ba? Kitang-kita mo na, mali na kukote. Pag mali kukote, may hirap maging tama buhay. Take note mga kapatid, pastor yun. Isipin mo yung kwenta mo, isamantalang ikaw, pag ikaw nakaranas ng mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera, maiisip mo lagi, kulang pa nga ito. Kaya kapag darating yung mga ganong klase ng gawain, opportunity kita mo doon. Lord, loobin mo, makasama ako, Lord. Imagine, there are pastors in Bicol region, nag-aalaga ng baboy para makadalo. Oh, sa iba, tangang itatawag. Sorry for the word. Tangang itatawag. Pero anong nasa isip ng tao? No, mabibless ako. Mabibless ako doon. Imagine yun. Yung ganong klase. Samantalang iba, anong nakikita? Contradiction of giving. Waste of time, waste of money. Samantalang tingnan mo. Kaya ang daming yamot na yamot. Sila, ang gaganda ng trabaho. Ikaw naman, pupunta ka ng Baguio. Sabi ko nga sabi ko, Ninang, alam niyo, napupuna ko po sa Baguio. Kaya nakakatawa. Kasi yung mga kasama natin, pastor, sa group natin, bago sapatos, bago pantalon. Kita-kita mo talaga. Parang yun ang pinakampas ko natin. Sabi ko, Ninang. Sabi talaga, opo, meron pa nga po dun eh. Sabi ko, punadong-punado ko eh, nakaupo sa may bandang unahan, may bago yung sapatos. Oh, nakahamba lang talaga eh. Patanong gano'n. Tawa-tawa. Sabi talaga, opo, kaya meron pa doon yung papupunahin ka. Sabi sa akin, Surawi, bago sapatos mo ha. Ibig sabihin, punahin mo yung kanya, bago rin yung kanya. Nakakatawa. Nakakatawa kasi yung simpleng kasiyahan. Why? Naintindihan ko sila. Naintindihan ko sila. Sabi ko nga sa inyo, alam nyo kung magiging matinulan talaga kaisipan ng mga nasa church? Tingnan nyo ha? Problema ni pastor. Problema nyo. Problema rin ni pastor. Pag mayroong isa sa inyo, bihira kasi sa ating may mga ospital. Naintindihan nyo ba yun? Pag may isa sa inyo kailangan dali sa ospital, kabado ako. Saan ako kabado? Baka may kung anong mali tayong nagawa. Kasi ako nagtuturo sa inyo eh. Kasi, why? I keep on protecting you. I keep on telling you truth that will set you free. Dapat may ganun. Tapos, darating sa estado na, anak, hindi naman kayo exempted sa test. Oh Lord, thank you. Thank you, Lord. Tapos, siyempre, kailangan natin, because we are one community, kailangan isang galaw natin. Kaya nga, salamat sa inyo. Dahil, hindi natin pinababayaan yung kapatid natin. Di ba? Yes, prayer is good. Pero prayer is not enough. Di ba? Pero maganda, dahil nagtutulong-tulong talaga tayo. And that's good. That's good. Pero again, hindi nga tayo exempted ron eh. Pero kabado ako, why? Isa rin sa tungkulin ko yun eh. Kailangan ko kayong proteksyonan. Pero may nangyari na ganon. So kaya lang, hindi natin saklaw ang pangyayari. There are times talaga na kailangan subukin yung pananampalataya natin. Hindi lang pananampalataya. Kung hindi, gano'n tayo ka-unite. Di ba? Kaya nga itong mga nakaraan, mga simpleng bagay, pinagagawa ko kayo. Di ba? Kasi kung hindi ko kayo igagay doon sa ganung bagay, yun nga, ano nangyayari sa atin? Negligence. Pagka tayo ay nagpapabaya sa mga ganyang bagay, yari tayo. Why? The house that is divided, sabi ng Bible, will not stand. Dapat laging united tayo. Kaya doon sa mga bagay na yun, sabi ko nga sa leaders, ilagay nyo na. For the meantime. Pag nasanay na yan, hindi na natin kailangan ng ganyan. Pero for the meantime, kasi hindi pa sanay. Kasi kung kayo humahawak lang din ng cellphone, kaya nga inurasa ko yung sarili ko. Sabi ko, wala pang 5 minutes.
O, paano? Kasi hindi pa rin mahirap na rin kasi ako eh. Hindi na rin ako masyado pero kung mga kabataan, sinisin, nakita ko pag nagawa ng PowerPoint, mabilis na eh. Ganun eh. Good thing yung ginawa nila kasi ginawa sila ng template. Yung template yung ginawa ni Elaine na mahusay ang ano ngayon. Kasi anak ni Pastor ang may hawak eh. Si Dalem. So, pinorward siya kagabi ni Pastora Malu. And that's good. Sabi nga kay Pastora Malu, that's good, Pastora. Kasi para may uniformity. Even yung damit, di ba? Yung damit natin, yun din. Kaganda benta ninyo. Damihan nyo pa pala ang dala. Dahil ang dadalo baka nasa 800 na. Di ba? Ilan pala yung dala ninyo? O markila kayo na isang van, puro damit ang dala nun. Yan pala. Pakita mo, ba't doon sa ano nila sa marketing? O niligay nila. Minessage ako nung aking inaanak na nandun din. Tinong, okay lang bang i-post? Sabi ko, baka inaanak, okay na okay yan. Sabi ko, gano'n. Pero alam naman natin, alam ko na ugali ng mga taga-SCB, siyempre. I've been in the SCB for 11 years. Pero makita mo, pagka naandun naman niya. Kaya naman niya. Pero siyempre, pag nasa Baguio, na iba price na noon. Malamig-lamig ng price noon. Kasi nakahandol na eh. Kung dapat dito sila. Hindi ko pala nilagay. Dapat in-inform ko pala sila, no? Pagdating sa Baguio, mas mahal na. Pero your connection determines your supply. Pag yung pastor nyo ay konektado sa aming mentor, kaya, ibibigay namin sa inyo ng 450. Yun pa rin. Tingnan nyo mga kapatid, dahil nasabi ko sa inyo, ha? Kasi ako rin nung una, alam mo, ganun tayo eh. Lalo tigit pagdating sa pagbibigay. Siyempre, hindi ka naman sanay. At yung sinasabi nga ng mentor ko, meron tayong mga grid, di ba? Pero nung ginawa ko, kasi prinsipyo, ano ka rin, ihahak nga ka rin. Aba, talaga, totoo talaga. Grabe talaga. Di ba? Kaya ako, meron ako mga minsan na sabi ko, Lord, ano kaya ito? Kaya lang si Lord kasi, may mga nakikita na ako sa kanya na naintindihan ko na. Hindi talaga ako pwedeng umasa dun sa mga, ganun pinadaan sa akin ni Lord. Yung, halimbawa, para akong swelduhan ako. Hindi ako pinadaan to. Yun, di ba, minsan, nabigyan tayo ng pagkakataon sa agape. Pero dumaan sa mga ilang buwan lang. Tapos nawala. Kasi hindi ko siya, total tayo lang naman. Wala man nakakarinig. Pero doon ko naintindihan si Lord. Pero yung namin, okay na okay pa rin. No problem pa rin. Kaya nga, kumapunan ninyo ko, ang tapang ko pagdating doon sa gano'n. Lalo na pagka matigas ang ulo, na para bang ang dating parang, ay, pastor, kung hindi lang namin kayo binibigyan, sisipin ko, sige, subukan mo. Tignan natin. Ang tagal ko na ganyan. Tagal ko na ganito. Hindi minsan. Ito nangyari, tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, ha? King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Okay? The whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Tingnan nyo, verse 25. Year after year, everyone, sino yung everyone? Mga hari. Okay? Anong ginagawa ng mga hari? May dala-dala. Ano yung dala-dala nila? The best ng lugar nila. The best gift that they can give. Sabi rito, everyone who came brought a gift. Articles of silver, gold, robes, weapons, spices, horses, and mules. Paano maghihirap yung bawat isa sa kanila? Anong ugali nila ng mga hari? Binigyan mo ako, bigyan kita. Binigyan mo ako, ito binigay mo. Let's say, bigyan natin naman, binigyan mo ako 10,000, bigyan kita ng 20. Sino maghihirap ngayon? Pero ba't marami mga churches? Hirap na hirap. Sabi nga, very common sa SCB, lalo na yung mga matitino. Yung tindi ng connection. Grabe talaga, mamamangha ka. Yung isa ka bago-bago lang, pero grabe mag-connect. Bago lang yun eh. Grabe, binigyan ng kondo. Binigyan ng mas malaking kondo.
Binigyan ngayon ng ban. Tsamba ba yun? No. Gawa ng koneksyon nila. Alam niyo naman nagagawa. Alam niyo yan. Di ba? Ano nararamdaman niyo pagka mapera kayo? Matapang ka. Bukod sa masaya, may tapang ka. Pagka pupunta ka sa mall, alam mo, kaya mong bumili. Pag pupunta ka sa kainan mo, hindi ka nangangamba na, ito lang kasya sa pera ko. Ano lang, soft drinks lang. Huwag ka na mag-Jollibee, soft drinks lang pala eh. Di ba iba? Kaya, huwag niyo pating kaliligtaan. Ang pera ay kasama sa malaking impluensya ng tao. Tingnan nyo. Si Kenneth, kung yan kung sino kasama mo, yan ang mangyayari sa'yo. If you walk with the wise, you will become wise. Tingnan mo ngayon ang katumbas niya na. Mga district supervisor na. Dati principal lang. District supervisor. Pero nakita niyo yung proseso, nandun na rin siya. Di ba? Nakita niyo naman, grabe rin tumarabaho kay Lord yan. Tingnan niyo. Dahil sa naging pagporma sa kanya, ako na dating bulakbol, magsasalita sa mga teacher. Gawa nung ginawa natin na paglilingkuran sa Panginoon. Ay di siyempre, pag pupunta ka ron, isa rin sa nagpapatapang sa iyo, ano itsura mo? Diba? Pag tayo mo pa lang doon, iba na yun. Pag nakita pa lang nila itsura mo, di, iba pa rin yun. Lagi pagdating mo rito, very apologetic ka na. Salamat po sa Panginoon. At sa biyaya po ni Lord, mahirapan po sana ako makapunta rito eh. Kasi ayaw po mag-start ng aking sasakyan. Buti na lang po. May kinilos ang Panginoon. Na binigyan po ako ng pamasahe papunta po rito. Oh, pero yung iba, tuntua ron. Wow, galing ni Lord. Diba? Isipin mo, nag-uumpisa pa lang siya ng turo. Apology na yung maririnig ninyo. Apologetic. Diba? Unlike doon sa alam mo, paano ka binibless ng Panginoon. Diba yun? In fact, tingnan nyo, yung binabanggit ko nga sa inyo, pagka binbless kayo ni Lord, tapos may bago kayo, di ba excited kayo sa Christmas party? Hindi ko sinabi nyo na maging sukatan ninyo. Sinasabi ko, anong pakiramdam ninyo? Anong pakiramdam ninyo when you are so blessed? Ang pakiramdam ninyo? Excited ka. Tingnan mo, even in reunion, bakit yung mga pupunta sa reunion, yung alam yung parang nagtagumpay sa buhay? At yung alam mo na grabe ang mga naging hirap, tinatamad pumunta. Why? Alam nila kasi doon, yabangan. Oh. Ako, may layunin ako kaya ako dumalo. Pero isa ron, alam ko may laban ako at malaki laban ko. Kung sa itsura lang, aba. Diba? Pero ang layunin ko, hindi pa na magyabang. Ang layunin ko, kahit pa paano maka-impluensya. Oh, true enough. Why? Normal lang gagawin nila, mag-iinuman lang sana. Oh, pero, tatampa nga si Jai, parang, ba't sumama ka? Kasi sabi ko kasi kay Janon, titignan ko kung ako sasama. Kumbaga, papakiramdam mo kung sasama ako. Oy, pero kaya lang, anong nangyari? Doon agad kami pumunta, hindi na kami nakiprogram. Lang nga namang pumayaw ako kauumpisa lang, naandun na rin naman ako. Diba? So, ano ginawa ko? Nakita ko, mag-iinuman lang. Binulong ko yung president. Pare, okay lang ba na mag-ano tayo? Kasi very usual itong mangyayari. Why not Kasi sa totoo lang, mga elementary pa tayo. We don't know sinong asawa mo, taga-asawa mo. So anong buhay mo na ngayon? Kasi we don't know, baka in the future magkakatulong-tulungan tayo. Sabi yung ganoon, baka ang bawat isa sa atin, yung pala yung hinahanap ng bawat isa. At hindi lang yun. Baka anak natin, kailangan ng trabaho, yung pala isa sa inyo, boss na. Nagsalita kami. Sabi ni Paring Dek, dumaan nga kahapon dati, sabi ko, minsan tayo magkakaklase, hindi na tayo nagpapansinan. Pero ngayon, tingnan mo, yung isa kong kaklase, nagpatagtad, ikaw ba nagpatagtad, Nils? Ng karne? Doon?
O asawa yung kaklase ko. Eh, pagpunta ko ron, o di, doon ako nabili sa kanya ng kulay. Lagi, mate, kanya pala yun. Di ko, akala ko katulong lang siya doon. Yung pala, kanya pala yun. Ganon. O, so pagka nabili ka, di siyempre may tawad-tawad na rin. Di ba? O, siyempre, classmate mo eh. Tsaka, kaano lang. Kasi sabi ko, pare, huwag matapos dito. Sabi ko, ganon. Tapos ako, sabi ko, alam niyo, wala akong may papangako sa inyo. Kung hindi naman ako mamagaling. Pero sabi ko, pagdating ka ako sa mga payo, kaya ko kayong payuhan ng tama. Sabi ko, kilala nyo naman ako eh. Sabi nyo nga, ako yung pinakamakulit. Eh, tingnan nyo naman, ako naging pastor. Sabi ko, ganun sa kanila. So, yung mga ganun ba, tingnan mo, nagsalita yung presidente namin. Eh, siya pala nasa managerial. O, yung mga anak ninyo, kung kailangan ng magtrabaho, akin na ang titingnan natin kung makakapasa doon. O, ako, sabi ko naman, may mga member ako. Sabi ko, kung kailangan ninyo ng magtuturo kayo sa Vietnam. Yung anak ko doon, tumatanggap. Ay ko, yan, si Tete at si Kayla. Sabi nung kaklase ko mga teacher, baka pwede kami doon, mate. Ay, ano kayo, mga over-age na kayo, matatanda, majujonda na kayo. Hindi, sabi ko, hindi, sige, pwede naman. Basta interviewin kayo. Sabi ko, gano'n, mahigpit lang yung noon. Ang last kasi nag-interview doon, asawa nung ko. Yun ang pinakamatindi kasi mahusay mag-English yun. Ganyan ka pagka nag-interview, ganyan. Ganyan, kaya ko ika. Diba? Kaya mga kapatid yan eh. Ang tendency niyan, di ka talaga maubusan. Tapos year after year talaga yan. Although there are times na parang, parang in a way, parang ko sa anak ko. Pero alam ko naman may takbuhin yan sila eh. Hinahayaan ko lang. Gano'n. Kaya sabi ko, nung nakita nila Nilsen. Although hindi lang ako nagtatataw. Pero gusto ko yung mga design kasi yung pamilya namin, alam mo yung parang intact sa'yo na unawaan mo yung dating nila. Gano'n. Kaya ako okay lang. Umorder ka hindi, no problem. Pero ngayon yung mga nanonood, umorder kayo sa anak ko kasi yun. Kaya nung mo si Nico, yung talaga ng tsatsaga, hindi ko naman pinalakihan para makalakala ng baboy. Yan ang negosyo. Gusto nila eh. That's good. Kesa naman palamunin mo. Wala namang ginagawa. Ay nangyayari nga dyan. Ito, kailangan ate, orinala mo. Kaya, nabigay na po. Lalo ganyan nagsisitakbaan. Buti si Nilsen, namamaya. Okay. So, ito po yun. Kaya yung sabi ko, contradiction nyo. Ang pinaka-best, sabi nga ng mentor ko, paano mo i-delivery? Pagbigay ka. Delivery. Pero yung secret, yun yung requirement doon. Kasi walang kwenta yung gagawin mo, o magiging superhero ka lang kung hindi yan na-require. Marami din sa atin, Panginoon ko Diyos, madami ng superhero. Wala nang, meron ko ba ang GG? DC? Wala nang DC. Dalawa ko kasi yan eh, Justice League at saka DC. Tama ba? Yes. Isa yun. Marvel Marvel at DC, sorry. Sino yung Marvel? Avengers. Ang Justice League? DC. So wala nang susunod ron. Kaya huwag na kayo magpaka-superhero. Hindi kayo pwede sumama doon sa Avengers o kaya naman sa Justice League. Year after year, everyone will come. Again, brought again. Articles of silver, gold, bronze. Imagine. Wala problema, di ba? Philippians 4:19. Again, saan galing ito? Galing ito doon si tinutulong sa leader nila. Sa kabila na nasa bilabuhan. Pero sabi ni Paul, hindi tumitigil pumibigay sa kanya ng financial support. Financial support po ito. Tinatala ni Epaphroditus. Epaphroditus. Kaya nga tingnan nyo. Kayo pumasa. 1, 2, 3, go.
Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And if anyone receives a drop of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Tiyak tatanggap ka. Yan ibig sabihin niya. Hindi na mahalaga prophet or righteous man or disciple or something like that. Ang sinasabi lang ng talata, basta ginawa mo yung kalooban ng Panginoon in according sa pagbibigay, tatanggap ka. Hindi. Yun ang tinitiyak ng Panginoon. Okay? Sabi ng mentor ko, if you are in a constant struggle of honoring, of giving, of blessing your source, you will always find yourself in me. Kaya sabi ko sa inyo, si Hari Solomon, mayaman na siya. Pero yung mga hari, bakit patuloy nagbibigay, hirap talihin? Kasi ang totoo noon, alam nila, naintindihan nila yung prinsipyo ng Panginoon. Partikular sa hari. Pag binigyan mo siya, hindi mo siya bibigyan ka rin niya. Mas matindi pa. Diba? So, tingnan nyo. Ako, naglilingkod ako ng tama. Every Christmas, damay yung mga leader ko. Pagdating. Diba? Kung mga, ano lang, mga, yung mga pang-Noche Buena package. Nakakatawa. Ba't ako natutuwa? Hindi naman lahat ako nagkit sa kanya. Ganun din. Oh. Kaya nasabi ko, baka magaling tayong sumunod. Normal. Kung overflow yun. Kaya lang, kung lalahatin niya naman, hindi niya naman tayo church. Di ba? Normal. Kaya lang, makakandahan pa dahil ang totoo nun, yung iba, sila-sila lang. Pero nagkataka tayo, daloy. Di ba? So, your strong connection determines your success. O kaya mapupunta ninyo, napakarami. Hindi mo kayo pare-pare sa konektado. Depende, sino ba yung konektado? Sino yung hindi. So, ganun yun. Our spiritual journey to our destiny. Sa susunod, dito na tayo sa last part. Enter the agreement with the man, claim your destiny. Covenant relationship ang usapan dito. Okay? Ibig sabihin, natagpuan mo na yung tao o yung authority na pinagdala ng Panginoon sa buhay mo. Ang kailangan mong gawin, establish mo yung connection sa Kanya. And therefore, ang pangselyo ng iyong connection para patungo sa iyong destiny, ano mangyayari? Makipag-covenant relationship ka sa Kanya. Kaya tawag at ito to. Hello, subject. 14? Tama. Venus party namin sa Asin ng 15. Okay? So, bago tayo mag-pray, ano muna tayo? First Sunday, di ba? Parang gusto na limuya na siya. Huwag na. Malapit. Ayan, malapit-lapit na. Hello, subject.
Still you made a way. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where will I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where will I be without you? Here in my life, here in my life. Hallelujah. Noong gabi na nagsasalo-salo ang Panginoon kasama ang kanyang alagad. Tinapay nito ay simbolo ng aming katawan. Magdaranas sa matinding hirap dahil sa pag-ibig sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagkatapos ay inawakan ng salo, pinabigay din sa kanyang mga alagad. How you found me in a very strange place. All my failings surely would have drowned me. You made a way. You are my freedom. Jesus, you're the reason. Kneeling again at your throne. Where could I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. Kneeling again at your throne. Where will I be without you? Here in my life, here in my Hallelujah. Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito. Amen. Tunay Panginoon, ikaw po yung dahilan. Kung bakit ba, Panginoon, kami nakakapagpatuloy sa buhay nito. Kung bakit patuloy kami, Panginoon, na ikaw, Panginoon, yung tinataas sa aming mga buhay. Sapagat, Lord, grabe, Panginoon, yung aming pungutang na loob sa iyo. Sa kabila, Panginoon, ang aming pong ginawa sa aming buhay. O God, ay kami, Panginoon, ang pinili mo. We are being handpicked by you, Lord God. Personal mo kami pinulo. Pinili, Panginoon, para patuloy, Panginoon, na palabigin, o God, ang influence, Panginoon, ng iyong kaharian. Kaya, Lord, salamat po sapagkat alam namin na patuloy mo kami gagamitin. O God, from glory to glory, until each one a person Zion, O God. At alam namin na lagi namin tatanggapin grace to burn and power to prevail. At patuloy kami, Panginoon, mamamayari sa mundong ito because we understand that we are created to prevail. We are created to greatness, O God. Lord, dalangin namin na patuloy po, mapagpala, O God, ang pinanggalingan ng aming kamalayan ito, ang aming pong spiritual father, O God, gano'n na rin ang mga asawa, mga anak ko, Panginoon, dalangin namin na lagi silang tatanggap ng pagpapala kakaiba, nagmumula, Panginoon, sa kanilang mga ginagawang pamilingkuran, O God, sa mga churches, O God, itinayo mo, Panginoon, dalangin namin na marami pang mapapahagian, Panginoon, ang iyong movement, O Lord God, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa mga marating bansa, O God, at gagamitin mo kami, Panginoon,
Panginoon, daladala namin, Panginoon, ang mensahe na nagpapatibay sa bawat iglesia. Lord, thank you so much, Panginoon, sa kanilang mga. Lord, ganun na rin, Panginoon, ang senior pastor, si Pastor Norman, Tita Sen, mga anak nila, mga po, dalangin namin, Panginoon, dalangin namin na patuloy po ang panagda, ang pinagawa ko sa kanila, parenting, na sa ganun, Panginoon, ay magkaroon ng fulfillment ng patakatawa po sa kanila. Lord, bless them, protect them. Alright. Lord, ganun na rin, Panginoon, sa aking mga nasasakupan, ang Wing Wakas family, dalangin ng mga pangyayari. Lord, thank you so much, O God. Bless your people. Lalo tigil sa araw ng Kapaskuhan, O God. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo sila. Lalo tigil sa araw ng Kapaskuhan, ganun na rin ang mga batang aming tinutulungan. Tinuturuan, itinatanuyod, Panginoon, para maging kasangkapan sila ng iyong mahalian. Transform, Panginoon, ang bawat nation na pagdadala mo po sa atin. Thank you so much, O God. Sa iyo po papurayan itong aming isang dalangin sa pangalan ng Jesus. So mamaya, ang gawain doon, yung mga